Hey guys, welcome to my channel. So for today, i-feature natin yung aking Taurus TH40C, no? 40 meaning 40 caliber and C meaning compact. So isa ito sa aking on rotation. So niro-rotate ko yung aking carry pistol. Okay? So know the laws, kung nasaan kayo, alam nyo dapat yung batas, kung nasaan kayo. Unlike sa Pilipinas, kung ano yung binili mo, yun lang. So dito, pwede ka bumili ng bumili and then, depende sa mood mo, depende sa pupuntahan mo, kung ano yung iki-carry mo. Wala kaming permit to carry. Okay? So, without further ado, ito siya. Nasa, ano siya eh, ito yung frontline holster, 320 20BR. Made in Israel. Aba, made in Israel pala to. Okay. Pwede rin to sa Taurus GX2. GX2. Anyway, so sabi ko nga isa to sa aking carry rotation. So before anything else, safety check. Although na safety check ko na to kanina. Ayan. Okay. So, ilaw natin. Ilaw tayo, ilaw. Yan, dito tayo. Yung mga naninibago sa polymer pistols, nagko-complain regarding sa external safety. Okay? Sanay kayo sa 1911, may external safety. Ito, may external safety. Sanay kayo sa 1911 na may external hammer. Ito, may external hammer. Okay? So, yung iba, hati yan, yung mga gun owners eh. Gusto ng hammer-fired pistols. Makita mo talaga yung hammer na nag-actuate. Iba naman gusto ay striker-fired pistols. Internal lang firing mechanism. Yung hammer niya, internal. And isa sa mga complaints nila sa double action, single action is yung una mong trigger pull is a long trigger pull. So, ayan, naka-hammer down, long trigger pull. Pag pumutok yan, syempre, aatras ang slide. Single action na yung mga consecutive shots mo. Okay? So, short trigger pull ka na. So, kung may similar firearm kayo na double action, single action, you need to train para masanay kayo kasi magugulat kayo dahil yung una yung trigger pull, yun lang ang long trigger pull, long press. The rest, single action na. Okay? So, ayan siya. Medyo may holster wear lang ako dito ng konti. Okay lang yan. Maganda pa din. No? Maganda pa rin naman. Ano pa ba masasabi ko? Pag ganito yung setup kasi, mas confident talaga ako na mag-carry ng one in the chamber. Yung iba, takot na takot mag-carry ng mga Glock-like pistols. Kasi, tatakot sila. Baka makalabit, baka pumutok. Kasi nga, walang external safety. Unlike eto, nag-load ka. Ang dami mo kasing option. No, pwede kang mag-load ng ganyan. Mag-carry ka na naka-hammer up. Ayan yung safety. No matter what, hindi yan puputok. It's a dead trigger. Patay yung trigger, oh. It's a dead trigger. Wala. No, loaded yan, ha. Loaded yung loaded yung chamber mo, kunyari. Pwede kang mag-carry. Talaga napaka-safe mag-carry ng ng one in the chamber. Pagka ganyan na may external safety. Tapos, pagka gagamitin mo na siya, 'di ba? Emergency, bumunot ka. Swipe mo lang na ganyan, no? Ang bilis, deactivate na. And then single action pull, no? Or may option ka rin na gusto mo na mag-load ka, kunyari, loaded. Yan, mag-load ka, magki-carry ka. Pero ayaw mo na naka-hammer up kasi naiilang ka. Parang, alam niyo ba yun, pag bago ka palang nagki-carry on the body, na iniisip mo palagi hammer na papalo. Baka, pumalo yan habang nakaupo ako. So, maganda tong Taurus TH40C, maski yung TH40, may decocker na feature. Nakita nyo bumaba yung hammer. Hindi niya tinamaan yung firing pin, may hammer block yan. So, pwede kang mag-carry ng naka-hammer down. Super safe, oh. Naka-hammer down na. Tapos,
naka-external safety ka pa na up, nakataas. So talagang wala. O kahit nag-actuate yung ano, hindi yan tutuloy. Ayaw tumuloy. So imagine niyo meron tayong round in the chamber. Okay? May round in the chamber tayo. Ayaw talaga. So ang mangyayari diyan, so swipe mo yan, ayan, red is dead, go, ano yan, unsafe yan, tapos maglo-long trigger pull ka, tapos succeeding na pull mo, single action na, diba, umaatras ang slide, tapos i-kakak niya yung hammer, ganun. So yun ang gusto ko sa mga ganitong setup, double action, single action, external hammer, external safety. Ang dami mong option kung paano ka magki-carry. Unlike yung mga Glock-like pistols, pag kinasa mo, yun na yun. Wala ka nang gagawin. Kasi ang safety daw nasa loob, tsaka yung sa trigger. No, kaya kita nyo, hindi siya naglagay ng trigger safety. Kasi redundant na eh. Redundant na, tsaka nakakatakot yun pagka masyadong marami yung safety. Imaginein mo, na deactivate mo na to, tapos ito hindi mo gano'n nahawakan, delikado. So parang redundant na pag dalawa-dalawa yung safety. Kaya ito maganda, may external safety ka. Okay? So sa panahon ngayon, 2026, March 2026, actually sa gun world, pawala na yung popularity ng 40 caliber, no? Ang may kasalanan niyan yung FBI pabago-bago isip, no? So initially nag 40 caliber sila, tapos nag 10 millimeter, tapos nahihirapan yata makatama yung mga agents nila. So ginawa nilang 9mm, tapos based on their findings, halos negligible daw ang result in terms of penetration and stopping ng 9mm and 40. I don't know kung maniniwala kayo doon or banu lang yung mga agents nila, no? Tawag dito. Or kasi yung hina-hire naman nila na sa FBI, hindi naman talaga sila mga gunfighters, no? Usually mga mga professional na nag-iimbestiga, and they rarely use their guns. Kaya I think yun yung naging issue, kasi hirapan daw sila sa recoil ng 40. Tapos naglabas sila ng bagong studies na 9mm daw. No? Anyway, how can you beat physics? No? Debatable 'yan. Para sa akin pa rin, the bigger the better in stopping the threat. It's just that may iba kang factors na i-consider. Lalo na kung hindi ka nagtitrain. Kasi may mga mas maliliit nga or mga babae, kaya 45, tapos 40 nagre-reklamo. Although snappy naman talaga ang snappy naman ng 40 compared sa 9mm. Pero physics will tell you, the bigger the projectile, mas malaki yung energy transfer pagka may tinamaan siya. Anyway, so ayan siya, guys. Taurus TH40C. So, tinatanong ko yung sarili ko, ano ba, nagsisisi ba ako? After 6 years, no? Bumili ako ng TH40C. Bakit hindi yung TH9? No? Bakit hindi 9mm? Baka ako 9mm, mas madalas ko gamitin yon kasi mas mahina ang recoil, mas mura bala ng 9 kaysa 40. No? Well, I'm just glad na yung 40C, yung compact ang kinuha ko, kasi nga naman talaga pang carry ko talaga siya. Pang carry, hindi ko siya binili for a range gun. No, a range gun, a range toy na pag kailangan ko ng heavier firepower, at least may dala ako 40, no? In a compact package na hindi naman ganun kabigatan. No? And another trick, guys, no? Kunyari ito, naka full load ako ng 11. Kung nabibigatan kayo, pwede nyo bawasan ng 2, 9 lang. Tapos yung spare mag, yun ang i-full load nyo. Ganun, para hindi ganong mabigat ang ang load nyo. Doon kayo mag-full load sa minsan nga minsan talaga bihira ako mag-full load. But ito naka full load, no? Bihira. Ang mas preferred ko kasi yung reliability. Sabagay, luma na rin naman to. Pag mga bago,
nagkakaproblema sa full load, no? Nagja-jam kasi may mas higpit pa yung spring, no? Kaya minsan kunyari 11, 10 lang nilalagay ko, or 9, pagka 15, 13 lang nilalagay ko. Mas gusto ko yung reliable na hindi magja-jam kaysa capacity. Magdadala na ako ng extra na magazine. So yan guys, no? Taurus TH40C. Tsaka gusto ko yung nakuha kong kulay. At least hindi siya all black. Ang dami na akong black na pistols eh. Yun nga, it gives you the preference. No, madami kang pagpipilian paano siya i-carry. I-carry mo ba siya na with the round in the chamber, na naka-hammer up, na naka-safety, or naka-decock? 'Di ba? Pwede mo nga hindi Actually, pag naka-decock siya na ganyan, pwede mo na hindi engage yung safety. Bakit? Kasi long trigger pull yung una eh. Parang, alam niyo ba yung long trigger pull is para siyang may dala kang revolver na hindi mo aksidente makakalabit yung trigger. Kahit ganyan-ganyanin mo. Talagang purposely kakalabitin mo siya. Yun ang purpose niyan. Kaya yung iba ba't long trigger pull? Yan ang safety niyan eh. Long trigger pull eh. Para kahit nakababa na yan, kahit naka-chamber ka, round in the chamber, naka-hammer down, hindi mo siya aksidente makakalabit kahit ganyan-ganyanin mo. Hindi mo yan makakalabit. Yeah, yun ang long trigger pull. Ikaw talaga mag-actuate, talagang sasadyain mo na iputok yung barrel. 'Di ba? Kung double safety, gusto mo mag-external safety, it's up to you. Yun nga, whatever na mapagdesisyonan nyo, how to carry a firearm, kailangan mo mag-train. So, kumuha ka ng dummy round, maglakad-lakad ka sa loob ng bahay, tapos paano ka bubunot. Baka kasi, yung iba, bubunot ka, tapos nakalimutan mo i-disengage yung safety. 'Di ba? Ang pinakamatagal yung magkakasaka pa eh. No? Kasi, sasabihin ko na rin bago tapusin yung video. Actually, si Paul gumawa na ng video nito eh. No, if you're not carrying around in the chamber. Kasi, pag high stress situation, magpapambol ka pa sa pagkasa. Normally, kaya mo magkasa. Pero, baka mamaya, short stroke mo, no? Hindi mo, kala mo nakasa mo na siya. Pag bang, walang pumutok. Yung pala, hindi ka nag-chamber. Konti lang ang mo. Ginanon mo lang siya. Hindi umakyat yung Anyway, separate topic na yon. So, sabi ko nga, bisitahin lang natin yung Taurus TH40C ngayong March 19, 2026. More than 6 years na sa akin to, guys. More than 6 years. Dito lang ako medyo na babawasan ng paint or finish because of the holster. Pag-holster. No? Anyway, hopefully nagustuhan nyo yung video na to, no? Comment down below and please click like and subscribe para makagawa pa ako ng other videos. And ano masasabi nyo? Viable pa rin ba 2018? Oh, by the way, gusto ko extended yung beaver tail niya. No? Talagang wala kang slide bite. Ano yung slide bite? Doon sa hindi nakakalam, yung pag umaatras yung hammer, tatamaan yung taba mo dito or balat mo dito. Ayan, safe na safe ka dyan. Walang slide bite tong TH40C. So, that's it guys. See you next time. Bye.